Hello at welcome sa EdOxDC. Ngayon, susuriin natin ang pinakabagong development tungkol sa barangay at sangguniang kabataan elections para sa 2025. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Matutuloy ba ang eleksyon ngayong Disyembre 1, 2025? O ipagpapaliban na naman ba ito hanggang Nobyembre 2026? Tatalakayin natin ang opisyal na hakbang ng COMELEC, ang nakabimbing batas, kung ano ang nakataya para sa mga botante at kandidato, at kung ano ang kailangan ninyong malaman para manatiling updated at handa. Kaya, kumuha kayo ng kape, manatiling nakatutok, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang explainer na tulad nito. Una, balikan natin ng kaunti. Ang barangay at SK elections o BSK ay mga eleksyon sa antas ng komunidad na ginaganap sa bawat barangay sa Pilipinas. Ang mga barangay ang pinakamaliit na unit ng pamamahala ng bansa. Karaniwan ay ang inyong kapitbahayan o pamayanan. Ang SK ay nangangahulugang sangguniang kabataan na siyang konseho ng kabataan na nagbibigay boses sa mga kabataang Pilipino sa lokal na pamamahala. Sa orihinal, ang mga eleksyong ito ay dapat ginaganap tuwing 3 taon. Ngunit sa kasaysayan, ilang beses na itong ipinagpaliban. Ang huling BSKE ay ginanap noong Oktubre 2023 matapos itong maantala ng maraming beses simula 2018. Noon, ang dahilan ng pagpapaliban ay kinabibilangan ng kakulangan sa budget, epekto ng pandemya, at ang pagtutulak para sa sabay-sabay na termino. Ito ang nagdala sa atin sa kasalukuyan. Ang susunod na eleksyon ay opisyal na nakatakda sa Disyembre 1, 2025, ngunit may twist, at ang twist na iyan ang tatalakayin natin sa susunod. Bagaman naglabas na ang COMELEC ng Resolution Number 11,132 na nagtatakda ng eleksyon sa Disyembre 1, may iba namang plano ang Kongreso. Isang Bicameral Conference Committee ang nagpatibay ng panukalang nagpapahaba sa termino ng mga opisyal ng barangay at SK mula 3 taon patungong 4 na taon. Bakit? Nagtatalo ang mga mamambabatas na ang mas mahabang termino ay magbibigay ng mas maraming oras sa mga opisyal ng barangay upang ipatupad ang mga lokal na programa, tiyakin ang pagpapatuloy at bawasan ang madalas na paggastos sa eleksyon. Kung pipirmahan ni Pangulong Marcos Jr., ang susunod na BSKE ay ipagpapaliban sa Nobyembre 2026 na magbibigay sa kasalukuyang mga opisyal ng barangay at SK ng dagdag na 1 taon sa opisina. Ngunit hindi lahat ay sumasang-ayon. Sinasabi ng mga kritiko na ang madalas na pagpapaliban ay sumisira sa demokrasya, nag-aalis sa mga komunidad ng pananagutan, at lumalabag sa karapatan ng mga tao na pumili ng mga bagong pinuno sa takdang panahon. Sa ngayon, ang panukalang ito ay nasa mesa ng Pangulo at ito ay isang paghihintay. Pipirmahan ba niya ito? Iba veto? O hahayaan na lang itong maging batas? Ngayon, tingnan na natin ang panig ng COMELEC. Naglabas na ang COMELEC ng detalyadong kalendaryo ng mga aktibidad para sa eleksyon sa Disyembre 2025. Ayon sa Resolution Number 11,132, ang voter registration ay orihinal na nakatakda mula Hulyo 1 hanggang 11, 2025. Ang paghahain ng kandidatura ay mula Oktubre 1 hanggang 7, 2025. Ang panahon ng kampanya ay mula Nobyembre 20 hanggang 29, 2025. Ang araw ng eleksyon ay Disyembre 1, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang panahon ng eleksyon ay Oktubre 27 hanggang Disyembre 31 na kinabibilangan ng karaniwang gunban at checkpoints. Ang deadline para sa Statements of Contributions and Expenditures ay Disyembre 31, 2025. Ngunit dahil sa paggalaw ng Kongreso na ipagpaliban ang eleksyon, pansamantalang itinigil ng COMELEC ang ilang mahalagang aktibidad. Ang voter registration ay inischedule sa huling linggo ng Oktubre 2025 na may posibleng extension hanggang Hulyo 2026 kung may papasa ang bagong batas. Ang mga aktibidad sa pagkuha, tulad ng pagbili ng indelible ink, ballot boxes at iba pang materyales ay pansamantalang itinigil. Isang emergency meeting ang ipinatawag ng COMELEC and Bank upang iayon ang mga plano sa posibleng bagong timeline.
Ang maingat na pamamaraang ito ay nilalayon upang maiwasan ang pag-aaksaya ng pondo kung may papatupad ang batas at maantala ang eleksyon. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa iyo at sa iyong komunidad? Suriin natin ang tatlong posibleng sitwasyon. Unang sitwasyon, pipirmahan ni Pangulong Marcos ang batas. Ang eleksyon ay opisyal na ipagpapaliban sa Nobyembre 2026. Ang kasalukuyang mga opisyal ng barangay at SK ay mananatili sa pwesto ng isa pang taon. Magpapatuloy ang voter registration hanggang kalagitnaan ng 2026. Ikalawang sitwasyon, ibaveto ng Pangulo ang batas. Agad na ipagpapatuloy ng COMELEC ang mga paghahanda para sa Disyembre 1, 2025 eleksyon. Sisimula ng voter registration, magpapatuloy ang procurement at magsisimulang maghanda ang mga kandidato para maghain ng kanilang certificates of candidacy sa Oktubre. Ikatlong sitwasyon, isang legal na hamon ang umabot sa Korte Suprema. Maaring questionin ng ilang grupo ang konstitusyonalidad ng isa pang pagpapaliban. Kung magpasya ang Korte Suprema laban sa bagong batas, kailangang magmadali ang COMELEC upang manatili sa Disyembre 2025 petsa. Kaya ano ang magagawa mo bilang isang nagmamalasakit na botanteng Pilipino? Narito ang ilang paalala. Una, manatiling updated. Sundin ang opisyal na update ng COMELEC sa kanilang website at social media channels. Susunod, suriin ang iyong voter status. Kahit may mga pagkaantala, siguraduhin na ikaw ay aktibo paring botante. Bisitahin ang iyong lokal na opisina ng eleksyon kung kinakailangan. Maging handa na magparehistro. Kung ikaw ay first-time voter o isang kabataan na gustong tumakbo para sa SK, huwag palampasin ang susunod na panahon ng voter registration, maging ngayong taon o sa susunod. Hikayatin ang partisipasyon. Paalalahanan ang inyong komunidad na ang mga opisyal ng barangay at SK ay may tunay na kapangyarihan. Sila ang humahawak sa lokal na kapayapaan at kaayusan, infrastruktura at mga programa para sa kabataan. Bawat boto ay tunay na mahalaga sa antas ng barangay. At panghuli, mag-ingat sa fake news. Maraming chismis tungkol sa mga pagpapaliban ang kumakalat online. Magtiwala lamang sa mga na-verify na pahayag ng COMELEC. Sa kabuuan, ang kapalaran ng 2025 barangay at SK elections ay nakabitin pa rin. Handa ang COMELEC, ngunit maingat din sila, isinasaalang-alang ang pera ng nagbabayad ng buwis at ang batas. Sa huli, ang pinal na desisyon ay nakasalalay sa Malacanang at posibleng sa Korte Suprema. Sa ngayon, manatiling mapagbantay, manatiling updated, at iparinig ang inyong boses. Kung matuloy man ang eleksyon sa Disyembre 2025 o ilipat sa Nobyembre 2026, isang bagay ang malinaw, ang grassroots democracy ay nasa inyong mga kamay. Kung nakatulong sa inyo ang explainer na ito, paki-like, subscribe, at i-share ang video na ito sa inyong mga kapitbahay at kaibigan sa barangay. Panatilihin nating updated at empowered ang publikong Pilipino. Salamat sa panood at kita-kita sa susunod na video.